Binigay ng Diyos ang katauhan. Nilikha niya ito ng may kagalakan at kapayapaan. Magkaugnay ang Diyos at ang tao. Kasama ng Diyos ang sangkatauhan ng kanyang nilalang. Ito ay nagpupuri sa kanya, punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Sumusunod sa panuntunan at sa kanyang utos. Subalit, mas pinili ng tao na sumuway laban sa Diyos na may likha sa kanya. Inisip ng tao na mabuti ang maging marunong, magkaroon ng kaalaman sa kabutihan at sa kasamaan katulad ng Diyos. Kaya si Adan at saka si Eva ay sumuway. At nadayaan ni Satanas ang sangkatauhang nilikha ng Diyos. Minulat ni Satanas ang mga tao sa panandaliang aliw, kasikatan, at nakita ng tao ang panandaliang saya, ang panandaliang aliw. At pinasunod ni Satanas ang sangkatauhan sa lahat ng bagay na kanyang gustuhin. At nakalimutan na tuluyan ng tao ang Diyos na may likha sa kanya. At tuluyan na sumunod ang sangkatauhan sa nais ng Diablo at nakalimutan ng Diyos na may likha sa kanya. At dahil doon, dumating ang kasalanan at kamatayan, sapagkat nasusulat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tuluyan ang nakalimutan ng sangkatauhan ang Diyos, ang banal na Diyos na may likha sa kanya. Dinaya ni Lucifer ni Satanas ang sangkatauhan. Imbis na sambahin ang Diyos, gumawa siya ng pamamaraan upang ilayo ang Diyos, ilayo ang tao sa Diyos. Pinasunod niya ang tao sa kanyang gusto. At binulat niya ang tao sa iba't ibang uri ng gawa na naglalayo sa kanya sa Diyos. Pinakitaan niya ang tao ng panandaliang saya, kagaya ng mga bisyo, alak,
sigarilyo, droga, maging iba't ibang uri ng laro, ng games, internet, TV, video. pinalitan ng Satanas ang kasayahan mula sa Diyos ng temporal na kasayahan na makukuha mula sa lahat ng activity na kanyang pinapakita na nagbibigay ng panandaliang aliw sa tao. Tinuruan niya ang tao na magkaroon ng kaguluhan, sirain ang bawat pamilya, mag-away-away, mawalan ang pag-ibig sa isa't isa. Tinuruan niya mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sa araw, sumamba sa mga puno, sumamba sa mga inanimang Diyos-Diyosan. At ang sinusunod ng tao ay ang kanyang sarili niyang kagustuhan at bibigay sa kanya ng panandaliang aliw. At tuluyan ng kinalimutan ng sangkatauhan ng Diyos na may likha sa kanya. At sa halip na ang Diyos ay sambahin, ang sinamba nila ay ang mga nilikha ng Diyos, ang gawa ng tao. Sumamba sila sa araw, sa mga puno, sa mga bundok. Natuto sila ng pagkukulang at lahat ng uri ng kasamaan. At tuluyan namang nagpatangay sa kagustuhan ni Satanas ang lahat ng tao. Subalit nasusulat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, ikaw rin ba ay nagpapatangay sa nais ng kaaway? May pamamaraan ng Diyos para ibalik ka sa pagsamba sa Kanya. Sa oras na ito, sinasabi niya sa iyo, mahal kita. Subalit, kayo na lamang kamahal ng Diyos ang Kanyang nilikha ng sangkatauhan. Nakita niya ang ating kasamaan. Nakita niya ang lahat ng ating pagsuway. Nakita niya ang lahat ng ating pagsuway sa Kanya. Ang lahat ng kasalanan ng ating ginagawa. At hindi galit ang Kanyang ginamit. Kung hindi, kababaan ng loob, magpapatawad. Kaya kung akala mo ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, ay wala nang pag-asa ang buhay mo, nagkakamali ka. Nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong mga hinaing, ang lahat ng iyong problema. Alam niya ang iyong pagkakasala. Alam niya na ikaw ay lumalayo sa Kanya. Alam niya na kailangan mo ng tulong. Sapagkat may paralamang kamahal ng Diyos na hindi parusa o hindi pag-ibig ang Kanyang nakikita sa iyo. Nais Kanyang ibalik sa iyong relasyon sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mapanghamak. Nasabi ng kasulatan, ang magnanakaw pumupunta rito para lamang magnakaw, para lamang mahirap. Subalit ang Diyos, pumupunta siya sa isang tahanan upang bigyan ng buhay, at hindi lang basta buhay kung hindi tubusan kasiyasiyan. At dahil sa pag-ibig sa iyo ng Diyos, ibinigay niya ang Kanyang buntong na anak na si Jesucristo. At may pangako ang Kanyang salita. At sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanyang buntong na anak ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos, at sa pagmamahal niya sa iyo, kaya niyang ibigay ang Kanyang buntong na anak, ang Kanyang sariling buhay. At dahil sa pag-ibig niya sa atin, si Jesus, kahit siya ay Diyos, hindi siya nanatiling kapatay ng Diyos.
sa halip panandalian niyang ikinilos ang kanyang pagka-Diyos. Bagaman siya ay hari, bagaman siya ay Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, siya ay nagpakababa. Siya ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang ipakita ang pag-ibig niya sa atin, sapagkat kayo panalaman niya kamahal. Tandaan mo, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood, mahal ka ng Diyos. At si Jesus nga ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang isingit ang mga tao na tutulog sa kasalanan. At kasama ka, ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig. Nais kang isingin ng Panginoon mula sa pagkaimbig, sa tulog, sa paggawa ng kasamaan, paggawa ng kasalanan. Marahil sasabihin mo, Pastor, hindi naman ako makasalanan. Tandaan mo, maging ang kabutihang ginagawa na hindi para sa Diyos sa isa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ang ating Panginoon sa Kristo, nang siya ay bumaba sa lupa, hindi man siya kinilala ng sanlibutan, ngunit wala siyang ginawa nung siya ay bumaba, kung hindi mangaral ng mabuting balita, magpakain sa mga nagugutom at magpagaling sa mga may sakit. Marahil, isa ka sa nais kapitan ng Panginoon sa hapon ito. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang iyong sitwasyon, nais sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, mahal kita. Maging yung mga hindi makakita ay binigyang paningin ng Panginoon, binatawad sa kanilang kasalanan. Ikaw rin ba ay nabubulagan dahil sa panandaliang saya, panandaliang aliw na inialok ng sanlibutan? Nais ibalik ng Panginoon ang iyong pagtingin sa Kanya. Nais ng Panginoon ay ulat ang iyong lakas. Ikaw rin ba ay katulad ng isang babae sa Biblia na hindi maiunat ang kamay? Nais pagalingin ng Panginoon. Nais ka pagalingin ng Panginoon sa oras na ito upang maiunat mo ang iyong kamay para sa iba, para sa Kanya. Maging ang mga pilay, ang hindi makalakad, maging ang inaayawan ng sanlibutan, ay kalapitan ng Panginoon at niyama at pinagaling. Ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood, nais ka rin lapitan ng Panginoon at pagalingin sa iyong karamdaman. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalalagayan. Maging ang mga tao inaayawan ng sanlibutan, pinandidirihan ng sanlibutan, ay nilapitan ng Panginoon at niyakap. Minsan, hindi natin maiunat ang ating kamay dahil sa mga tao ayaw natin. Ngunit ang Panginoon, nung siya ay pumunta dito sa lupa, iyakap niya, pinagaling niya ang iyong mga sinasabihan ng masamang espiritu, ay kanyang iyakap at pinagaling at binigyan ng pag-asa at panibagong buhay na nasa Kanya. Ang nais ng Panginoon sa oras na ito ay pagalingin ka at muling ilapit sa Diyos.
pag-ibig sa iyo ng Diyos. Gayon ka na lamang nakamahal na ang parusa ay dapat para sa atin, para sa iyo at para sa akin ay kanyang tinanggap. Ang bawat palo, ang sabi sa kasulatan, ang bawat sukat na kanyang tinanggap, tayo ay gumaling. Tayo ay gumaling sa bawat bukit na kanyang tinanggap. Sa bawat palo, sa bawat sukat na kanyang tinanggap, tayo ay gumaling. Pinagaling ang ating mga kasalanan. Tayo ay pinagaling sa ating mga kasalanan. Ang parusa na dapat para sa atin ay tinanggap niya sapagkat meron ka na lamang niya kamahal. At ang pag-ibig niya sa iyo ay nakahanda siyang ibigay kahit ang kanyang sariling buhay. Ang sabi sa kasulatan, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, para tayo ay bayaran. Siya ay pinilad sa kahihiyan. Siya ay pinarusahan dahil sa ating mga pagsuwal. At sinasabi niya, anak, mahal kita. Ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Para ikaw ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tandaan mo, pumunta sila rito, hindi dahil sa magaling sila, gumawa ng drama. Pumunta sila rito, hindi dahil sa meron silang pera. Napunta rito. Pumunta sila rito, hindi dahil sa may kakayanan sila. Pumunta sila rito para ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Para sabihin sa iyo, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood, mahal ka ng Panginoon. At ang pagmamahal niya sa iyo, umabot sa kamatayan sa krus. At alam mo ba, sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, maging ang kamatayan, maging ang impyerno ay kanyang tinalo. Para tulutan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, lumapit ka sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Lagi siya nag-aantay sa iyo. Tinanggap niya lahat ng parusa na ibilad siya sa kahihiyan, sa kamatayan. Para lang ipakita, para lang gawin, para lang tuparin, para lang ibalik ka sa relasyon mo sa Diyos, sa relasyon mo sa Kanya. Tandaan mo, pag bumaba ang Panginoon sa lupa, hindi siya nagbibiro na ibigay niya ang kanyang buhay at mamatay sa krus para sa iyo. Sa oras na ito, ang hinaantay niya ay bumalik ka sa Kanya. Sapagkat ano ba ang ibibigay natin sa Panginoon? Lahat ng meron tayo siyang nagbigay, maging ang buhay mo. At sasabihin ko sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ni Jesus sa atin, hindi nagtatapos sa kamatayan. Sapagkat siya ay namatay, nanahog sa impyerno para ipakita na kahit ang kamatayan ay kaya niyang talunin para sa atin. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. At alam mo, yung pangalang sinabi ko sa inyo kanina, darating ang araw, muli siyang babalik para sunduin ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ang sino mang nag-aantay sa Kanya na may pananampalataya. Kaya darating ang time, makikita mo siya hard. Darating ang oras, haharap ka sa Kanya. At sasabihin ka sa iyo, anak, halika, matapat at mabuti kong pag-ibig.
binigay ko na para sa iyo. Meron pa ba? Hindi ko kayang ibigay sa iyo. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, pinanghihinaan ang loob, tandaan mo, lahat na niya, ang lahat na ibigay sa iyo. Manatili kang tapat sa kabila ng mga pagsulong. Manatili ka sa paglilingkod sa kabila ng mga problema at hamon. Hindi masarap sa iyo. Darating ang araw, sasabuhin ka niya. At sasabihin niya sa iyo, anak, anak, mabuti at tapat kong magiging nagka. Diyos na ay nabuhay. Yesu Cristo. Jesus Amen! Amen. Okay, so lahat daw po